dito kasi sa ibabaw. Ay! Ha? Nahinin lang man. Harapan lang. Dito din. Harapan. Hindi na ginaganyan. Diretso na yung tubig. Saka lang nila haluin pag tubig na. Hindi, ito kakasig. Kaso ano yun? Yung pinapanipis. Nakatawang bicol din. Pagpatagal ang gaya. Kaso ano lulutuin masyado? Ando ba kasi sani o nag-anak na? Diyan ka lang. Ha? Nasaan na yung anak mo? Okay pa ang anak mo? Ah, ang cute. Patingin ako ng anak mo. Mamaya nagluluto pa ako, wala ka mong pagkain. Talog ang anak mo? Ha? Gutom ka na? Ay sus, nagpapalaro pa. Gutom na ikaw. Ha? Diretso mo na yan, anjing ano? Semento. Bakit siya? Okay mga kagala, after 7 days, hindi naman as in after 7 days talaga. Kumbaga mayroong pag natirang half day sa ika 7 days. Sorry, masakit na lalamunan ko. Ngayon ko lang nakunan ito ng video kasi kahapon ako tinamad. Kasi nga kapag may ginagawa, hindi na ako masyadong nagpapakaabala. Inuuna ko talaga muna yung ginagawa ko. Kaya nang matapos na, ito na, ipapakita ko na sa inyo. Ito na yung kabuuan ng kulungan na ginawa namin. Bali, unang pitak pa lang yan. At yung pangalawang pitak, nandun sa banda, doon namin gagawin. Kaya may mga nakaabang doon ng mga kahoy-kahoy pa kasi dudugtungan pa namin yan ng isa. Sa ngayon kasi, yung para dito lang yung budget na nakaaya namin na pag-ipunan namin. Kaya abot lang dyan muna. Pero
pero pagka isang araw, mag-uutay-utay na din kami na kami na lang yung gagawa dito sa kabila kasi kahit paano, natukyan na niya kung paanong gawin kasi hindi pa naman ganun si Di magaling sa pagpapanday kaya itinulong namin yung kapatid kong si Richard. Ayan, shoutout sa iyo sa kapatid kong si Richard sa pagtulong niya sa amin sa paggagawa nitong unang pitak namin ng kulungan. Lapitan natin mga kagala, ipapakita ko sa inyo yung loob, yung itsura ng kulungan namin. Bali yan yung laki niya sa loob. Tapos yung mga hollow blocks na yan ay 5 patong yan. Hindi na mga kagala namin kailangang mas taasan pa kasi nga sabi ng kapatid ko at sabi din ni Di, kapag masyadong mataas pa ay hindi na magkakaroon ng hangin yung mga baboy natin na nakakulong dyan sa loob. Kaya ganyan lang talaga kataas. Siguro hindi naman dyan makakatalo na yung baboy. Normal lang sa mga baboy talaga na kapag nakakulong sila dyan habang lumalaki sila, ito matayo pero hindi na yan makakatawid dyan kasi ayan o, mataas yan mga kagala. Dito sa video, akala mo'y mababa lang pero mataas yan sa personal na mga kagala. Yung itsura na yan. Tapos ayan nga yung luwang niya. Yung nakaraan, ang plano lang talaga namin ay kawayan lang para mas presko pero sabi nga ni Di, talagang ginawa na rin namin ng paraan para maipadiretso na lang na mas matibay ang pundasyon kasi nga kung gagawin namin kawayan tulad dun sa kabilang kulungan ni Marites at ni Lena ay kapag lagi nababasa ang kawayan hindi rin nagiging matibay gawa ng kapag nababasa siya yung mga pako ay tawag dito nauumbag-umbag din ng baboy hanggang sa bumigay na. Kaya ipinasemento na lang namin, talagang pagtitipid ang ginawa namin dito. Saka talaga inilaan namin para dito yung sweldo ni Di. Ayan yung pakainan na ginawa nila nung kapatid ko. Pael siya pagpunta doon sa kabilang dulo. Kasi nga siyam yung ikukulong namin ditong baboy kasi siyam lang naman yung anak ni Marites na una. Itong pangalawa ay para doon naman sa kabila namin gagawan nga. Para lang ito doon sa siyam naming baboy ay yung itsura niya. Tapos dito sa lapag na to, ginawa ni din ng ganyang kanal kasi para kapag nandito sila, halimbawa magpapakain ka or maglilinis ka, habang nandyan sila at nangungulit, pumadalian na gusto naming tanggalin yung dumi, matik, dyan na sila lalaglag. Tapos sa part na tong mataas na to, malinis na, kumbaga doon lang nakatambak na yung sa gilid. Ay di habang inaasikaso namin silang linisan, malilinis namin agad dito sa kalawakan na kanilang pinagtatayuan, pinaglalaruan, tapos doon ang bagsak. Tapos saka na namin talagang lilinisin itong pinakang huli. Bali lang talaga nakalaan lang yun sa para malinis agad itong lapag dito sa taas na to. Kaya ganun. Parang pantay lang yung mga kagala tingnan pero medyo yan, pa-slide na papaganon yung semento niyan. Kasi ang gusto namin palaging tuyo yung sahig. Hindi siya basa kapag nililinisan. Kaya pa-slide talaga yung sahig na ang ginawa namin. Para yung tubig dumadaloy talaga lagi pababa. Hindi siya nag-i-stack. Ayan, ganyan. Ayan yung itsura niya dito sa may papalikod. Dito may daan kami dito. At dito naman sa may likod na to, ay dito ay huhukayan ni Di. Kasi nga ayun namin yung tubig ng baboy ay kumakalat-kalat. Isa pa mas maganda yung malinis din. Huhukayan ni Di sa may banda doon. 1 metro yung layo bago siya maghukay. Para dyan may imbak yung dumi at yung tubig ng baboy. Pero kapag naglilinis kami, binubukod talaga namin yung dumi. Sa hukay na pupunta yung mga puro tubig lang, yung dumi tinatanggal talaga namin para hindi masyadong maamoy. Ayun, ganun lang. Tapos ayun nga, paglalaon dito sa kabila, idudugtong namin yung isang pitak pa na ganito din kalaki sa kabilang to sa nauna namin. Okay, yung mga kagala, kahit paano nakausad tayo ng isa. Thank you Lord. Ayun yung itsura niya. Yan. At thank you rin sa kapatid ko sa pagtulong sa amin. Kasi hindi naman talaga namin magagawa to agad-agad kung hindi niya kami tinulungan. Kasi hindi pa nga ganong magaling si Di pagdating sa pagpapanday dito sa ganitong mga babuy-babuyan. Ayan. Kaya natutuwa rin kami syempre. Ito mga kagala, kung tatanungin ninyo kung magkano nagastos namin dito sa ginawang babuyan namin na ito na isang pitak. Expect kasi namin dati, akala namin naabutin lang ng 15,000 pero umabot din siya halos ng 20,000. Talagang umabot siya mga kagala ng 20,000. Pero kasama na naman dun yung labor at yung pagkain ng nagawa namin. Nakakatuwa na kapag umpisa kami ng isang pitak na dati kinakatuwa namin nakapagpatayo kami ng ganito na kahit ang simento lang yung lapag at pawid pero nakapagpagawa na kami ng unang ganitong mas matibay. Kaya thank you Lord talaga. Okay mga kagala, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking vlog. Ayan pa siya na kung pamisa-misa lang tayo sipaging magkwentuhan. Mahalaga nagkikita-kita pa rin tayo. Maraming salamat sa inyong pagdaan sa pagtambay at sa oras ang inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala ko. See you on my next vlog. Bye!